Good morning. There are many of you. You are more than our regular Sunday 8 o'clock Mass. Anyway, I would like to welcome you, students, teachers, and parents from St. Jerome Emiliani Institute School, Bacoor, Cavite. Where are you? Taas ang kamay. Okay, welcome. And St. Nicholas Academy School from Castillejos, Zambales. Taas ang kamay ng mga taga Castillejos. Okay, so palakpakan natin sila. Welcome. Okay, but please next time, tell us ahead of time. No, we were not able to prepare chairs for you. So next time when you plan to attend the Mass here at the Manila Cathedral, message us through our Facebook page. You are always welcome, but if you are this many, no, tell us ahead of time, okay? No, hindi naman kayo kasama sa rally bukas. Hindi. Okay. Last October 2, the Cardinal, Archbishop of Manila, Cardinal Advincula, issued a circular mandating all parishes to pray the Oratio Imperata for integrity, justice, and truth in replacement or in place of the prayer of the faithful. That is why here at the Manila Cathedral, we have been praying that Oratio Imperata since October 2. We were praying for integrity, we were praying for justice, we were praying for truth. Or we have been praying for integrity, justice, and truth. That was October 2. It's more than a month, and nothing seems to be happening. May rally pa bukas, no? Para daw sa transparency and accountability daw, no? Kuno, no? Kaya sarado yung mga major streets dito sa Luneta at Intramuros, Malate area. We have been praying for integrity, pero hanggang ngayon, wala pa ring nakukulong. We have been praying for truth, pero hanggang ngayon, parang hindi totoo yung mga lumalabas na balita. Kumakalat na mga fake news. One politician accusing another politician. One whistleblower saying doubtful truths. We have been praying for justice. And yet, sabi ko nga kanina, bakit wala pang napaparusahan? And sometimes that's what happens to us personally. We have been praying for something, and it seems that the Lord has not been listening. Di ba? Kayo, mga kabataan, ano ba ang mga pinagdarasal ninyo na sagutin na kayo na nililigawan nyo? Ganon? Bata pa. Pansinin na kayo ng crush nyo. O magbago na yung nanay nyo at tatay nyo. Huwag lang kayo laging papagalitan. Marami kayong mga dasal. Marami kayong mga hinihiling sa Panginoon. Ang tanong ko ay, ilan na sa mga hiniling nyo sa Diyos ang Kanyang ibinigay? At anong nararamdaman ninyo kapag nagdarasal kayo sa Panginoon at hindi sinasagot ang inyong panalangin? Hindi ba kumisan sasabihin nyo, useless namang magdasal eh. Wala rin namang nangyayari. Pero alam nyo, malinaw yung mensahe ng Ebanghelyo sa atin. Sabi dito sa Ebanghelyo, Jesus told His disciples a parable about the necessity for them to pray
always without becoming weary. So nagkwento ang Panginoon ng isang talinghaga upang turuan ang kanyang mga alagad na laging magdasal at huwag hihinto o magsasawa sa pagdarasal. So yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Kung hindi man sinasagot ang dasal mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Sapagkat sabi nga ang lahat ay mangyayari sa tamang panahon. Maybe not today, maybe not this month, but definitely if what we have been asking for is good not only for ourselves, but good for others, God will give us what we have been praying for. Sabi nga, nung talinghaga, yun ngang masamang hukom Yung masamang hukom, pinagbigyan yung kahilingan ng byuda dahil sa kakukulit nito. Masamang hukom na yun, ha? How much more a loving Father like God? How much more Jesus who loves us so much? Sa palagay nyo kaya, hindi ibibigay ng Panginoon ang hinihiling natin kung ito'y makabubuti sa atin? Sa palagay nyo kaya, ang Diyos na butihin at mapagmahal ay hindi tayo pakikinggan kung ang hinihiling natin ay mabuti? Kaya ang Ebanghelyo sa atin ngayon ay nagpapaalaala, huwag kayong magsasawa sa pagdarasal. Huwag kayong hihinto sa pananalangin. Huwag niyong susukuan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagmahal at ibibigay niya ang mabuti. Kung hindi niya ibinibigay, maaaring hindi pa panahon. Kasi hindi naman lahat pwedeng madaliin. Yung puno na nagbubunga, pipitasin niyo ba ito agad kung hindi pa hinog? Hindi. Maghihintay ka ng tamang panahon. Ganon din sa pagdarasal, dapat matutong maghintay. At kung hindi binigay, hindi maaaring hindi tama sa panahon, pero pwede rin namang masama para sa atin ang hinihingi natin. Yun na lang ang isipin nyo. Sabihin nyo sa Diyos, Lord, I have been praying for this, but you have not been answering my prayer. I believe that you are always thinking of what is good for me. So kung hindi mo ito ibinigay, naniniwala akong may dahilan. May dahilan. Kaya huwag tayo magtatampo sa Diyos. Huwag sasama ang loob pag hindi ibinibigay ang ating hinihingi. Sapagkat una, may tamang panahon. At ikalawa, may tamang ibibigay. Amen.